Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ko sa inyo to. Dapat nakasubscribe ho ha. Yun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay dito ho muna tayo sa saganang mamamayan kasi ano ho nila dito tinalakay ho nila yung naging tugon ng Timor-Leste doon sa mga banat nitong si Boying Remulla. Ito, pakinggan ho muna natin to. Dito muna tayo sa sa ganang mamamayan. Dito kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson. Pakinggan natin 'to mga kababayan. Pili ko yung mga mahalaga. Ha? Okay, oo. Eto, ang sabi niya tungkol sa judicial independence and the separation of powers. Dito meron kang dapat mapagtanto natin ito. Ha? Lalo na ng Department of Justice. Ako knowing Secretary Boying Remulla, well, ako personally alam ko matapang yan. Pero kahit ito'y matapang, makatwiran ito at saka makatarungan ito. Pero para sabihin niya yan, Sec Boying, ewan ko lang ha. Parang sablay, ano? Medyo ako po bilang isang kaibigan niya, parang masasabi kong mapupunak ako sa bagay na ito. Kaya itong sinabi ang sumulat po nito ay si dating Foreign Minister Dionisio Babo Soares. Parang Pilipino lang Oo, Dionisio Soares. Soares, oo. Taga Timor-Leste talaga yan? Taga Timor-Leste. Baka Pilipino yan. Okay. Ang kanyang isang inakda dito, ang kanyang tinalakay tungkol sa judicial independence, sabihin yung hukuman, dapat independent yan. Hindi mo papakialaman, di ba? So, teka lang, ang tinutukoy ba? Baka naman may ibas ang tinutukoy. Yung tinutukoy ba yan ay mga naunang pahayag ni Secretary Remulla at saka ng Department ng Foreign Affairs ng Pilipinas? Mismo. Ayun. Baka naman kasi kakumamaya At saka mapapakinggan natin. Sige. Tungkol sa judicial independence and the separation of power. The separation of powers is a cornerstone of democratic system, ensuring that the judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Mukhang dyan palang tinamaan na sila dyan Oo nga. Di ba nung ipinipilit nila na ang judicial authority, competent judicial authority, DOJ, di ba? Marami nga napangiti doon. Ano lang yung DOJ, nasa pangalan lang ho nila yung justice, pero hindi ho sila sangay ng hudikatura, ha? Under ho sila ng executive. Under ho sila sa kapangyarihan nitong si Marcos Jr. Pagka sinabing competent judicial authority o competent judicial court, dadalhin ho doon sa pinakamalapit na regional trial court o yung korte na malapit doon sa lugar na kung saan kinidnap itong si Titay Digong. Pero hindi ho nila sinulod yun. DOJ, hindi ho sila yung judicial competent judicial court, hindi ho sila yun. Ano ho sila? Department of Justice ho sila. Ano ho sila? Sangay ho sila ng Executive Department. Ang sabi niya, judiciary kumbaga ngayon natututo na yung mga kababayan natin doon sa mga nasa executive, mga nasa judiciary, mga nasa legislative. Pa dyan sa legislative, wala na ho tayong aasahan dyan. Pagka hindi natin naluklok, yung 10 kandidato natin, babalentong ho tayo sa susunod na 3 taon. Operates
free from interference by the executive or legislative branches. Okay. In democracies, judicial independence is sacrosanct. Mataas yan. Oho. Allowing courts to adjudicate case based on laws and facts rather than political pressure. Hindi na pwede pinipressure yung judiciary, lalo na kung Oho. political dahilan. Okay. Eto na. The Philippine government's apparent frustration. So talagang tinukoy ang pamahalaan ng Pilipinas ay Yung kanilang yung hindi pagkagusto Oo. desisyon Oo. with Timor-Leste's judiciary raises concerns about how Manila interprets this principle. Ayun. Parang napaghahalata nga tayo. Parang hindi nyo alam yan. Parang- Yung independence ng judiciary Oho. at yung separation of powers. Ano sinabi ni Secretary Boying? Doon sa Justice? Immature. Oo. Parang gusto nyo Immature sabihin, daw eh. teka lang, parang kayo ang yata. immature. Kayo yata ang immature. Ayun nga. Oho. Yun na nga. Nung nagsalita yung official ng Timor-Leste na yon, laki yung dagok sa hindi lang sa ating judicial system, maging sa ating bansa, maging sa ating soberanya, maging sa ating pride bilang isang Pilipino na taas noo kahit kanino. Ngayon yung bansa sinasabi natin, maliit na bansa yan, hindi mayaman tayo dyan. Ngayon, kulang na lang lecturean tayo pagdating sa sovereignty at pagdating sa paano aksyonan yung mga issue na kagaya nitong kay Tatay Digong at nito kay Arnie Tevez, no? Ito pa. Does it view, patanong po ito, Oho. does it view judicial independence as subordinate to executive decisions? Oho. Parang tinamaan na naman tayo dito dyan. Yun, oho. Kasi yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, parang ganitong-ganito ha? Oho. Oo, does it view that judicial independence as subordinate to executive decisions? Sunod-sunuran ba ito sa pasan ng executive? Parang gano'n, no? Eto pa dyan. Oo. Ito na yung tusok na tusok. Oho. Particularly Lalong-lalo na, in international cooperation cases. nako po, bullseye ang tawag Bullseye. dyan. Bullseye. Hindi lang sa kaso ni Tevez to Jen. Oo. Sa Bingo. kaso din ng dating Pangulong Duterte. Oo. Parang may patama na, di ba? Totoo. Pwede ba yon na ang mamamayani executive decision sa halip na yung judiciary ninyo? Oho. Lalo na kung international cooperation cases? Kasi yung Department of Justice, ano yan di ba? Executive Department yan Yes. Hindi naman yung judiciary Yes. Oh. Eto pa. If so, such a stance could undermine Nako. the foundational democratic principle of an impartial judiciary. Oho. Naku. Di ba? Kaya nga nakapiring yung babae dyan, may hawak ng timbangan. No? Yes. Impartial ka dapat Yes. talaga dyan. Pagka hindi sinunod ito, parang nabaliwala nga yung impartiality ng hukuman, di ba? Oo. Ito pang tanong niya. Ito pang sabi niya, it is worth reflecting on whether Manila expects its presidency or government to influence judicial outcomes to align with diplomatic objectives. Nadamay pa yung presidente dito. Nako, nadami pa nga itong si Bangag. Kailangan ba ng influensya ng presidente sa mga judicial outcome? The notion of the government initiating the courts contradicts the ideals of judicial autonomy and separation of powers. While extradition cases often involve executive cooperation, they must remain grounded in legal procedures and judicial rulings. Conditioning judicial decisions on political or diplomatic interests erode trust in democratic institutions. Parang mas matured nga sila. Kung Itong si Sir Jen, parang tama ho yung sinabi niya. Ang dating parang mas mature pa sa ating ngayon ang Timor-Leste. Nitong si Ginoong Dionisio Suarez. Yes. Oho. Eto pa Jen ang kanyang paliwanag. Parang masakit ang mga masakit ang mga tinuturan nitong- Masakit talaga. Oho. Lalo na kung guilty ka, di ba? Totoo. Eto pang sabi niya, Jen. Bakit dapat na manindigan ang Timor-Leste sa desisyon nila?
Ayun, tungkol kay Tebes. Oo. Okay. oo. Eto. Adhering to their constitutional powers, Timorese authorities acted independently Oh. in addressing the asylum and the extradition request. Oho. Eto na, Jen. Eto na sinasabi ko. Sovereignty in democracies necessitates adherence to constitutional principles. Oh. Regardless of external pressures. Ayun. So talagang nababanggit ho ang soberenya. Oho. Kapag ka sinuko mo ang soberenya ng isang demokrasya dahil nagpa-impluwensya ka sa external pressure, Oho. wala kang may pagmamalaking soberenya. Kaya pala sabi nyo, Timor-Leste judicial system is not obliged to act according to another nation's expectation. Hindi sila obligado na sumunod sa atin. Kasi para bagang in-expect ng Pilipinas, ay in-expect namin mapapauwi yun eh. Oo. Eh, mga bangag nga kasi, mga feeling entitled, yung gusto nilang mangyari, akala nila yun na dapat ang mangyari. Yung mga iniisip nila, kasi nga mga mga lulong sa kapangyarihan, mga bangag sa kapangyarihan, di ba? Kung ano yung nasa utak nila, kahit ibang bansa pa, panghihimasukan ho pati sovereignty ng ibang bansa. Di ba? Yung tipong, yan, malapit na naming mapauwi. Si Tebes. Di ba? Yayabang nila, di ba? Maya't maya, pagka wala ng issue, si Tebes, babalik din siya kanya. Malapit nang umuwi. Naku, malapit nang umuwi si Tebes. Di ba? Nung pagpapadala kay Tatay Digong, maya-maya, meron silang press release. Malapit nang mapauwi si Tebes. Ang aangas nyo, may red notice nga yun, hindi nyo mapauwi-uwi si Tatay Digong. Diffusion lang. Yung diffusion request, pagaling pa Pilipinas. Ano man to? Pambihira talaga, oo. Ibig sabihin, tayo ho talaga ang nagbigay kay Tatay Digong diyan sa Netherlands. Tayo pa ang nagbigay ng ideya sa ICC na, sige, padaan nyo diyan sa, diyan sa Interpol para meron na kaming dahilan. Diba? Ganun na ganun ho nangyari dyan. Kami ang mananaig dyan eh. Yes. Sabi ng Timor-Leste, teka, wala kami pakialam sa inyo, ba't kami mapapapresto sa inyo? Sabi niya, pagka sumunod kami sa inyo, na-pressure nyo kami, Ito sa tingin ho natin hindi lang ho dinaan sa atong paspasan yan ng ng administrasyon, yung pagpapauwi kay Tebes na yan. Sa tingin natin at base sa mga nababasa natin sa social media, sa tingin natin marami ng sinubukang paraan. Yan! Sinubukang paraan para maiuwi dito si Arnie Tebes. Maniwala ko kayo sa akin. Yung extradition, yung siguro dinaan sa diplomasya, sa mga... Pero ibang klase po pala paninindigan ng mga Timor-Leste, no? Hindi nadadaan sa pressure o sa datong, no? Ito, tanongin na pag-usapan nun natin sa social media. Sa tingin nyo ba, hindi pa dinaan sa pera yung pagpapauwi na yan kay Tebes? Pero ibig sabihin, hindi na pa uwi. Ibig sabihin, mas rinerespeto ng Timor-Leste yung kanilang justice system kesa kung magkanong makukuha nila dito sa bansa na to kung sakaling i-hand over itong si Tebes sa kanila. Sa tingin nyo ba, nagkaroon na ng ganong klaseng paggalaw between Timor-Leste at Pilipinas? Ibang klase ho pala itong mga biglang tumaas respeto natin dito sa mga taga Timor-Leste na to, pambihira. sinusuko namin yung soberenya. Parehong-pareho dyan nung kaso ni Pangulong Duterte, di ba? Nagpa-pressure tayo eh. Parang kung ako si Secretary de Molina, Para tayo sinasampal niyan, di ba? parang hindi ako makakatingin ng mata sa mata niyan. So, Lalo na kung Hindi, ang problema naman, Sir Jen, wala nang tingin-tingin sa mata eh. Kumbaga, nandun sila sa nandun sila sa kung tawagin desperate move na sila eh. Kumbaga, na checkmate na sila diyan kay Tatay Digong. Alam nila na mananalo na ang Duterte, kaya ganyan na lang yung mga pinagagawa nila ngayong mga panahon na to. Kaya kailangan nilang lumpuin ang kampanya nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, ang kanyang mga kandidato. Kasi may kalalagyan ho talaga sila, sa totoo lang. Pagka nanalo itong mga kandidato natin na to, meron ho silang kalalagyan. Kaya naman gagawa na ho ako ng ipiprint na lang, ipiprint na lang yon, yung sample ballot. Nakalagay lang doon yung mga numero ng ating mga kandidato at ang nakalagay sa taas, ganti kay Bangag. Gutom, ganti kay Bangag. Yan ho yung natin. Mataas na presyo ng pangunahing bilihin, ganti kay Bangag.
gagantihan ho natin itong bangag na administration na to sa dito sa papalapit na midterm election. At ang ating ganti dyan, panalunin ho natin ang ating Duterte niya, ika nga, yung ating lineup nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga taga Davao, siya lang ho ang local candidate na ilinagay natin dyan sa ating mga larawan. Kasi special ho talaga yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga taga Davao, hindi naman natin kailangan ni kampanya strategy. Pero mas mainam na rin na nandyan siya. No? Para makita niya, Duterte, makita ng mga kababayan natin, Duterte, lahat ng susunod dyan, mga kandidato niya yan. Ito na ho, ano yan, bottom line, nagmukha hong katawa-tawa ang ating bansa doon sa ginawa nila kay Tatay Digong. At yung naging tugon ng Timor-Leste doon sa mga banat nitong si Boying, makakauwi na siya, ganito ganyan, ganito ganon. Ayun, nagmukhang tanga si Boying Remulla. Dito tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Game. Nais ko lamang pong magbigay tugon dahil ang dami ko hong natanggap na mensahe ngayong maghapon. Marami lang po tayong meeting, hindi ko na kayo masagot pa isa-isa. At ngayon nga pong hapon, tayo ay maggagayak na maya-maya at meron tayong biyahe para hindi na po ako kinakailangan gumising ng umaga bukas. So, nagla-live po tayo dahil alam naman po ninyo na nausog yung originally ay oral argument scheduled for today, April 1, 2, and 3 ng Korte Suprema. Kahapon po ay nabanggit ko sa inyo mga kababayan na nausog po ito ginawang May 19, 2025 alas 10 ng umaga. Hanggang doon lamang po yung ating pinag-usapan kahapon at konting backgrounder lamang at refresher bakit umabot ang kasong ito sa Korte Suprema. Subalit, maghapon ho kanina, pinadala rin sa akin yung link. Meron po kasing isang kongresista na pumirma sa Blancong Bicameral Conference Committee Report ay nagpahayag at ito po ay napabalita sa mga social media and papers or newspaper na baseless, wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema. Ayaw kong sagutin at sinasabi nga niya na yung doon daw po sa enrolled bill walang blanco. At buong respeto ko po sa Korte Suprema, tayo po'y tumalima sa kanilang kind reminder. Hindi naman po gag order yun, kundi very, very Yun sinabi, walang blanco Ito ho mga kababayan, nakita nyo naman doon sa ating thumbnail na meron ho talaga mga kababayan. kind and subtle reminder from Senior Associate Justice Marvic Leonen na aralin yung ating mga gagawing komento na hindi naman ito maging disrespectful sa court, hindi naman maging disrespectful sa process, at hindi naman maging parang conditioning the mind of the court to favor one party over the other. Hindi ho, naobliga lamang akong sagutin sapagkat sinabi pong baseless yung ating petition sa Supreme Court. Let me just reiterate. Ang basihan po ng ating petition sa Korte Suprema kung bakit natin kwine-question yung 2025 national budget ay apat. Unang-una, hinayjack po ng Vice-Cam yung National Expenditure Program, yung panukalang budget ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinakialaman nila yan. At talaga namang mangled beyond recognition yung ating 2025 national budget, way beyond the actual figures proposed and presented by the Office of the President. Una po yun. Pangalawa, unconstitutional dahil binigyan ng zero funding o zero budget bokya ang PhilHealth. Hindi po pwede yun dahil paulit-ulit kong sinasabi na bago po kayo makuha yung inyong pinaghirapan, tuwing kinsenas at katapusan, bawas na po yung inyong tinatawag na mandatory contribution para sa PhilHealth. Ito po yung pangalawang ground natin ng unconstitutionality, that there is no way that the national government
can propose a zero budget, but honestly, hindi naman nag-propose ang gobyerno ng zero budget. Pinakialaman lang po ng Vice kami. Meron pong allocation pinanukala ang tanggapan ng Pangulo. Subalit, nung dumaan ito sa Vice-Cam, naging zero yung funding ng PhilHealth. So, hinayjack nga talaga ng Vice-Cam yung NEP. Pangatlong ground po natin, higit na malaki po yung funding o allocation na binigay ng Vice-Cam sa public works. Bawal po iyan sapagkat malinaw sa ating saligang batas. Napakaraming provisions. But let me just center on two provisions of our Constitution. Both can be found in Article 14. First, Article 14, Section 5. Malinaw po dyan sinasabi na ang education sector shall be given the highest budget allocation or budget priority. Pag sinabi mong budget, pera yun. Budget nga eh. Budget. Malinaw po sa Article 14, Section 5. Susugan pa po niyo yan ng Article 14, Section 1 na sinasabing right of every Filipino. Karapatan po ng bawat Pilipino to have full access to quality education. Full access po sa quality education at all levels o sa lahat ng baitang o sa lahat ng grado. Malinaw po yan. So, yung patungkol sa education sector not receiving the constitutional directive to have the highest budget priority or allocation, violation po yan ng saligang batasan. Panghuli, itong nagbibida-bidahan po na kongresista, hindi ko na po babanggitin yung pangalan niya, masisira lang po yung araw ninyo. Masisira lang po yung araw natin pare-pareho at mapopromote lang yung kanyang walang kwentang party list na walang gawing kundi magbigay ho ng ayuda. Ano na natin? Pangalanan ko na, Tony. Kilala naman niya ng mga tagapanood natin eh. Di ba? Yung taga-tira ng kaning bahaw dyan sa House of Representatives, si Jude Asidre. Nanto ka, Jude. Pinaiyak mo si Ma'am Crisette, ha? Tama si Ma'am Crisette. Pinaiyak mo si Ma'am Crisette. Pinaiyak mo ang isa sa mga DDS vlogger na kung saan sobrang nagagandahan tayo. At yung ginawa mo na yon kay Ma'am Crisette, nako. Di makakalimutan ni PH Update yun. Sinabi niya na in order daw po yung budget preparation, yung pagpasa ng budget, lahat daw po yan ay above board. Paanong naging above board? Isa ka pa, miyembro ka ng Bicameral Conference Committee. Pumirma ka sa blankong Bicameral Conference Committee report. Kaya naman, again, with all due respect to our Supreme Court, sapagkat sinabi naman po sa maraming desisyon din, the media and the public has the right to know informations and matters concerning public interest. Such as, ano na ba ang estado nitong kaso natin for the declaration of the invalidity and unconstitutionality of the 2025 national budget. Malinaw po yan. That the public has the right to have access to legitimate information on all matters that is imbued or invested with public interest without fear of any punishment or without subject to prior restraint. Kaya po sasagutin ko lang, itong nagpapakalat po ng fake news na wala daw pong basihan yung ating petisyon sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the 2025 national budget. Ito po kasi yung pinagmulan yan. Ulitin ko, pakita ko lang po ulit Nako, yan yung Bicameral natin, Conference Committee report. Ito po yan. Pirmado, nakita naman ninyo eh. Pirmado. At ang nandito po ay napakaraming blanco. Para lang ho, pangit kasi na magpag-gaslight po tayo eh.
Yung pahintulutan natin sila na bilugin po ang ulo ninyo. Bagamat ngayon po ay April 1, I do not want you to be fooled by any member of Congress na lumalabas sa pahayagan. Ang mga yan, kahit hindi April 1, inaaraw-araw nila panluloko sa sambayan ng Pilipino. Kaso hindi tayo hindi tayo ginugulat na joke lang. Hindi tayo na wala daw pong basihan yung ating petition pending before the Supreme Court. Ayun po, linaw-linaw, minarkahan ko na nga po, blanco eh. Diba? Blanco yan eh. There are 18 items na blanco. Hindi ko na po ipakita sa inyo lahat. Just some, so that to refresh your memory at i-debunk po natin yung fake news ng mambabatas na yan. Nako, yan na ba? Member po ng party list yan, walang ginawa kundi mamigay po ng ayuda. Tatalakayin din natin bakit bangkarote ho yung title natin ngayon. Bangkarote sapagkat makikita naman natin kung ganito ho ang uri ng ating mga mambabatas, mga kongresista at senador, nagpapasa po ng 6.326 trillion national budget base sa blankong bicameral conference committee report, hindi po malayo na mababangkarote tayong mga Pilipino. At pag wala na po tayong pera, mangungutang po ang gobyerno. At pag nangutang po ang gobyerno, babayaran po natin yun. Babayaran po natin yun sa pamamagitan ng ating mga buwis. Ito pa ho. Para lang makita ninyo. No? Para lang makikita ninyo. And then of course, I'll go now to the page na pirmado ho nila kahit punong-puno po ito ng blanco. Sabi ko nga lagi, siksik, liglig, hitik, umaapaw sa blanco itong bicameral conference committee report. At kaya... Hindi, daw? Wala daw blanco yan, di ba? Unang birada. Walang blanco yung bicam. Nung lumabas yung mga ebidensya, hindi, kasi yan, ganito ginawa dyan. Ministerial na lang yan. Yeah. Yung mga staff ng APRO, committee ng APRO, dyan sa finance, sila na naglagay. Wala pa rin silang lusot. Bawal ho pala yun. Dapat dumaan pa ng plenaryo. Mga ano ho talaga sila, mga manluloko. Yung yung ginagawa ho nilang kababuyan sa sambayan ng Pilipino, yan, kumbaga nakalista yan sa ating mga kababayan. Kaya pagkadating ng dito sa papalapit na midterm election, gantihan ho natin sila. Karamihan ho sa mga kandidato natin, mga walang pera ho yung mga yan. Wala ho, may pera naman yung mga milyonaryo yan, merong pera yung iba dyan, mga mayayaman yung mga yan. Kaso, hindi naman kasi pagka ang isang kandidato, naglabas ng, talagang sandamukal na pera yan. Anong gagawin nila pag naupo sila? Kagaya ng mga kandidato ng alyansa, di ba? Saan nila gagawin nila pag nakaupo sila? Di ba? Kaliwat ka ng billboard. Talagang kahit saan kayo malingon ngayong mga panahon na to, makikita nyo pagmumukha nila. Pero, nasa baba pa rin sila kahit na anong gawin nila, no? Kaya okay na rin na tayo ang magtulong-tulong para ikampanya itong mga kandidato na to. Para siyempre ramdam nila na talagang dapat sila maglingkod at hindi nila kung yung utak ng mga politiko ng mga naunang panahon pagka gumasta sila, kailangan nilang mabawi yan pagka naupo sila. Kaya tayo mga Pilipino, kung sino yung mga yung mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi man nakakaabot sa inyong mga barangay, sa inyong mga komunidad na tumatakbo itong mga kandidato na to, hindi kilala ng mga kapitbahay nyo, isang bond paper lang naman yung gagawin natin, ganti kay Bangag, yun ang gagawin natin dyan, ganti kay Bangag for President Rodrigo Duterte, para kay Tatay Digong for PRRD, ganti kay Bangag, tapos nandun lahat ng numero ng mga kandidato natin. Gagawa ko tayo nun at screenshot nyo na lang, tapos i-print nyo na lang sa isang bond paper, gugupit-gupitin, pag kami papasok na yan ang mga ganti natin yan kay Bangag, di ba? Wala nang babasahin pangalan, yan na, basta shade na lang yan, 56 o 34, automatic na ho yan, ika nga, di ba? Sa mga taga Davao, number 2, ganun lang ho yun. No, wag na ho yung maraming pangalan po, number 56, o ganun lang ho. Kaya tayo ay nagtungo na sa Korte Suprema para matigil na po itong malpractice na ito na pagsasalaula sa ating saligang batas. Hindi po natin ito dapat pahintulutan dahil pera po nating mga Pilipino ito Hindi po private money ang budget. Ito po'y pera nating mga Pilipino. At yun nga ho, sa kabila ng panay blanco itong bicameral conference committee report, ito po'y pinirmahan
na mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Tungo po tayo rito Sensya na. At napakaraming pahina. Although I folded those that are relevant to the case and to my public discourse with you, wala Anyway, naipakita ko na po sa inyo itong mga blankong ito at pinirmahan po nila yung mga signature page, and this final approved, ratified, and filed Bicameral Conference Committee report, na-file po yan December 11. Na-file po yan sa House of Representatives Bills and Index Service. Kahit po ito ay blanco, pinirmahan po ito ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee report mula sa Senado. Kaya nga po yung notice kahapon ng Korte Suprema, pinatatawag po at hinihingi ang presensya ng chairman ng Committee on Finance ng Senado na si Senadora Grace Poe. On the part of the House of Representatives, pinatatawag din po ng Korte Suprema at required ang presensya ng Congresswoman po ng Marikina, yung Stella Kimbo. Yung nagsabing wala daw pong blanco nung simula. Ano daw ay, ano tawag dito, required. Kailangan mong umarap, huwag stop ang pahaharapin nyo dyan. Sana yung pagiging barumbado ng administrasyon na to doon sa ginawang hearing diyan sa Senado, kaugnay doon sa pangkidnap kay Tatay Digong, yung pagiging hindi nila pagrespeto sa co-equal branch nila, di ho nila dalhin diyan sa Supreme Court. Pagka sinabing dumalo, baka sumulat si Bersamin, no? Di pa hintulutang, baka sumulat si Tambaluslos, no? Di pinahintulutan itong si yaang si Kimbo na dumalo dyan sa oral argument, kaugnay dyan sa dapat maideklara ho talagang unconstitutional yung budget na yan. Para hindi na pamarisan kasi sa mga susunod na budget yan, mapapalusutan pala natin. Hindi pala idideklara ang unconstitutional ng Korte Suprema. Okay lang. Pero ito basa natin, huwag naman sanang yung mga makakarinig sa atin na taga-Korte Suprema. Dito sa totoo lang kumbaga base rin ito sa mga nakikita kong comment dyan sa baba. Sana mali kami, sana tama kayo. Sana mali kami na ang ating hudikatura independent pa rin mapahanggang sa ngayon. Wala pa rin pinapanigan. Yung tipong kung anong interest ng sambayanan, yun pa rin ang kailan itinutulak. Kasi doon sa issue nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, laking sampal ho sa pagmumuka ng ating judicial system yung ginawa nila kay Tatay Digong. Nalahad ho lahat yun doon sa hearing nitong si Amy Marcos. Sana dito sa isa na to para sa Korte Suprema, wag nyo na hong damihan ang dagok o pwedeng sabihin sa mga susunod na panahon pwedeng isumbat sa inyo ng sambayan ng Pilipino. Aksyonan nyo ho itong petisyon na to base sa kung ano ang kakabuti o paborable sa interes ng sambayan ng Pilipino. Hindi siya pinangungunahan, hindi kung ang kung ang kanilang kung ang kanilang magiging desisyon walang nalabag, okay lang yan, kulang-kulang na BICAM report, sila nilang maglagay diyan. Magagawa natin. Ganun talaga ang appreciation nila sa mga ilalatag na ebidensya ng mga petitioner dito kay Attorney Vic at dito kay Congressman Isidro Ungab. Wala tayong magagawa. Pero pagka yan, diniklarang unconstitutional, may pag-asa pa ho sa bayan ng Pilipino. Tingnan natin. Marbikliyonin yan Di ho natin alam kumbaga ito meron lang naman ho tayo. Di ho tayo petitioner, hindi ho tayo konektado kung kanino pa man. Dito kumbaga na isang ordinaryong Pilipino na kung saan ilinalabas ang mga saloobin sa social media. At tayo dito sa PH Update, hindi ho tayo batas militar kagaya dyan sa House of Representatives na walang comment section. Dito kung merong mga kontra-argumento, binabasa naman ho natin yan. Lalong-lalo na yung mga nagmamine, di ba? Yung mga nagmamine ng ating ibinibenta. Hindi ho natin binibenta. Baka i-splice yung video natin,
nagmamain sa ating mga ipinamimigay. Ship free delivery. Ayan, di ba? Yung mga mahilig mag-ano dyan, mag-check out, alam ho nila yon. Para ho tayong naka 4 2024, 2025. Di ba merong mga pa-promo pagka buwan-buwan yung 333, yung gano'n, no. Dito ho meron ho tayo free delivery. Di ba? Wala ho kayong gagastusin ni Singkong Bingi. Si PH Update na bahala diyan. Kapadalan ko kayo ng dry fit. At nung ipinakita na namin at nagkaipit-ipit na, ang itinuro, ang inilaglag ay yung mga miyembro ng Technical Working Group ng Bicameral Conference Committee report na empleyado po ng Senado at ng mababang kapulungan. Kaya po sa pagdinig na gaganapin sa May 19, Sa May 19. pinatatawag Tapos na eleksyon. po ang presidente Tapos na eleksyon, ubos na pondo. Doon pa lang sa pag-atras ng oral argument, wala na eh. Ano pa ba gagawin natin? Kasi kakasira yan ng mga kandidato nila eh. Yeah. Anak ko, ang nangangampanya sa inyo, ang alyansang kinabibilangan nyo, tignan nyo ginawa sa budget. O, anong nangyayari? Kaya, ito kumbaga, ibabasa lang natin sa social media. Korte Suprema, may tiwala pa rin ba tayo? I-comment nyo dyan sa baba na mapag-usapan ni natin. Senadora Grace po, ni Stella Kimbo, at yung mga miyembro po ng Technical Working Group. Parehas ng Senado at ng mga mababang kapulungan. Kawawa po, hindi naman po sila talaga ang layunin natin dito na maihabla. Subalit sila po ay sinasangkalang. Tandaan ninyo yung news report ni Congresswoman Stella Kimbo na ito rin po yung ministerial at ang naglagay daw po ng mga halaga sa blanco ay yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. Bawal po yun. Hindi ba? Falsification of legislative document po yan. At usurpation po yan ng legislative authority. At violation po yan ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kawawa yung ating matitino at tapat na mga manggagawa sa Senado at sa House of Representatives. Wala naman silang pakinabang dito sa budget na ito eh. Kaya kagaya po ng aking laging sinasabi, ang punot dulo, ang ugat, ang simulat katapusan ng kahirapan ng Pilipinas ay ang korupsyon na nag-uugat sa ating taunang budget. Ngayon, balikan Ngayon, sa mga nagtatanong kung bakit ang daming nagugutom base dun sa pinakalamabas na survey, konektado ho yan. Mula sa korupsyon, sa budget, kung paano waldasin ang budget, talagang, sa tingin nyo ho ba yung 5,000 na ibinibigay dyan sa AKAP, dyan sa mga dyan sa mga ayuda-ayuda na yan, walang epekto kung bakit maraming nagugutom na mga kababayan natin. Kasi yung mga programa na dapat sana ay talagang magpapakain doon sa mga totoong nagugutom, hindi yung mga malalapit kay congressman at dito kay congresswoman. Hindi yung mga yun. Yung mga walang kabusugan sa ayuda yun. Sila dapat ang makakuha. Doon sa mga programang na kung saan ginawa para hindi makapag-gather ng boto. Bagkus ginawa para mapakain yung mga totoong nagugutom ng mga kababayan nating Pilipino. Sa kahit ano pa mang kadahilanan, walang trabaho, yun talaga. Meron dapat nakalaan dyan. Meron ding factor yung sa PhilHealth. Ito dapat pambili na natin ng pagkain. Nagkasakit, saan napunta? Sa hospital. Bakit? Ano bang ginawa nila sa PhilHealth? Tinanggalan ng budget, imbis na ilagay doon sa mga programa.